Mga bossing, good evening. Late evening na po ano. So, almost 11 na ata. 11 na. 8 minutes before 11. So mga bossing, i-update ko lang po kayo. Kasi importante po ito mga bossing na malaman natin lalo na sa mga kapwa ko mekaniko mga boss. So ito po yung nangyari ngayon sa XRM 110 na ginawa ko po. Una, ang ginawa ko po dito mga bossing is ito. Yung full set ng mga tensioner niya, tapos yung mga roller chain guide niya mga boss, pud talaga lahat. Gawa po ng maluwag na timing chain, gawa po ng hindi po na ilagay yung chain guide dito sa may cylinder block niya mga boss. So ito po yung sa may arm niya dito sa gilid, dyan po sa taas. So yun po yung ginawa ko, tapos hindi na po ito umaandar. Nung natapos ko po paggawa yung sa panggilid, yung timing chain set niya, tapos may tensioner, goods na po. Pinaandar ko, umandar naman po. Yung reklamo na naman po ng customer is hindi daw wala daw walang minor mga bossing. So namamatay siya kapag nire-release mo na yung silinyador mo. So ang ginawa ko mga bossing, tapos umiinit daw yung battery niya. So ang ginawa ko mga bossing, chinek ko yung stator. Yung stator niya ay ginawa na po ito at naka battery drive na. So ito po yung mga wiring niya mga boss. Chinek ko po yung stator. Minsan nga po mga bossing nawawala yung kuryente. So chinek ko po yung CDI. Tapos chinek ko po yung ignition coil doon sa likod. So ayun mga bossing. Ginawa ko nga po mga boss is talagang nag-sacrifice po ako ng bagong pyesa para lang ma-check ko talaga kung malaman ko talaga kung ano ang sira. So ito, gumamit po ako ng bagong stator, tapos bagong CDI. Nandun, binalik ko na po yung bagong CDI. So gumamit ako ng bagong CDI at saka gumamit din ako ng ito mga bossing. Gumamit din ako ng ignition coil, yung pang testing namin dito. So yun, kung para malaman ko lang talaga kung ano yung sira ng motor. Kasi mga bossing, lalo na sa mga kapwa mekaniko ko dyan, is pumupugak po yung andar niya. Tapos, syempre, yung unang paghinalaan natin is yung kuryente. So, pinalitan ko ng bagong stator. Ganun pa rin. Pinalitan ko ng bagong CDI. Ganun pa rin. Tapos, ibinalik ko siya sa original na niya mga bossing, yung hindi battery operated yung CDI. So 5 pin po yung binalik ko kasi XRM 110 po ito mga boss. So ibinalik ko na nag-connect po ako ng 5 pin CDI, tapos ibinalik ko pa siya sa stock na connection niya. Ganun pa rin mga bossing. Pumupugak pa rin, hindi pa rin namamatay pa rin kapag nire-release mo yung silinyador mo. So, nag-isip ko mga bossing na papalitan ko ang carburetor. Dito dito mga bossing, dito nangyari yung magandang pangyayari mga boss. Kasi nag-isip ako mga bossing na papalitan ko yung carburetor. Ito yung bagong carburetor mga boss. At ito naman yung luma niya. Pero napakabago mga boss. Tingnan nyo, bagong-bago to mga boss. Iwan ko kung bago to ipinalit ng may-ari o pinalitan niya doon sa shop na pinagawa niya noon. Pero bago pa siya mga bossing. Tapos, pinalitan ko ng bagong carburetor. Pero, medyo nag-aalinlangan ako mga boss. I have doubt mga bossing na magpalit ng carburetor. Yung sinabi ko nga na magandang nangyari mga boss kasi meron akong kasama sa shop at siya yung
tawag dito mga bossing, nag-persuade sa akin. Yung si Popo mga boss. Popo Gogoy. Siya yung mga bossing, nagkumbinsi sa akin na palitan talaga ng carburetor. Sabi niya, baka carburetor yung sira. So, sabi ko naman sa isip ko mga boss, sige, testingan natin. Titestingan natin ng bagong carburetor. So, sacrifice na naman mga bossing. Kasi baka kung hindi carburetor yung sira, mako-compromise naman yung nito, yung quality nito kasi napasukan na ng gasolina, tapos matatambay na naman kapag hindi siya yung sira. Pero praise God mga boss, at siya talaga yung sira mga bossing. Ito talaga yung sira mga boss. Nung ikinabit ko na yung bagong carburetor, goods na po yung andar niya. At napaka ganda na po ng minor. Pero yung makina, siguro palitin na yung connecting rod nito. Na mga bossing, meron ng lagitik. Pero bagong palit po yung bore nito mga bossing. Yung may-ari nito, pinalitan niya dun sa shop, nung shop na pinagawa niya. Tapos hindi nila napalitan ng connecting rod. Siguro hindi pa ito lumabas nung nakaraan, kaya bore lang yung pinalitan nila. So yun lang yung i-share ko mga bossing. Napakaganda po talaga kapag nakikinig tayo mga boss sa mga kasamahan natin. Kasi minsan po kapag tayo mismo tayo sa sarili natin is meron tayong naghihesitate po tayo na yung mga decision natin, hindi natin na mga bossing talaga. So kapag merong sa inyo, subukan nyo. Wala namang mawawala kapag subukan. So para malaman nyo kung ano talaga yung problema o sira ng motor. So yun lang po mga bossing. Goods na po ang motor na ito. Kukunin na ito bukas, or ihahatid ko ito dun sa may-ari, kasi yung may-ari nito kakilala ko po. Tito po ng asawa ko. So yan lang po mga bossing. Kay Kuya Tani po ang motor na ito. Goods na po yung andar niya mga boss. At ibabalot ko na lang ng electrical tape ang mga wiring. So wala tayong napalitan na stator, hindi tayo nagpalit ng CDI, hindi tayo nagpalit ng ignition coil. Ito yung salarin mga boss. Pinalitan natin yung carburetor mga boss. Shout out sa kasama ko mga bossing. Siya po yung nagsabi na palitan ng carburetor. Napakagaling po ng mekaniko na yan mga boss. Si Popo Gogoy. So yan lang po mga bossing. Maraming salamat. At magandang gabi po sa inyong lahat. Late evening na po mga boss. At mamaya ay matutulog na po tayo. Bye bye. Thank you for watching. Tingnan nyo po ito sa YouTube. Bye bye.